Nasa ating pong linya ang pinuno ng Bataan PDRRMO. Makibalita ho tayo tungkol sa patuloy na paglawak ng pinsala dulot ng oil spill sa aksidente ho ng tatlong barko. MT Terra Nova lumubog, yung Bradley lumubog, yung Mirola 1 sumadsad. Pero lahat pong ito nagdudulot po ng malaking problema sa karagatang sakop po ng lalawigan ng Bataan. Pinuno ng Bataan PDRRMO, Sir Arvin Katipon. Sir Arvin, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Sir Arvin. Hello, morning Sir Orly at sa lahat po ng tagapakinig. Maraming salamat sa pagpapaunlak po dito sa panayam na ito. May mga larawan akong pinagmamasdan kanina eh. Hindi lang yata Cavite ho talaga dapat na tugunan nitong mga responsable sa paglubog at pangyayari ng oil spill, kundi lalo-talo na pangunahin talaga lalawigan ng Bataan. Kumusta ho ba ang kabuang ulat ho sa inyo? Lalo-talo na sa pinsala po nitong oil spill na ito at meron na ho bang inabot ng mga dalampasigan, Sir Arvin? Apo, regarding po sa kung may mga inabot na pong dalampasigan, sa katulad pa rin po ng report po namin noong nakaraan, sa mga coastal line monitoring po namin dito sa aming probinsya, wala na po tayo namamataan ng mga oil sheen or oil streak. Oo. Ibig sabihin, nag-dissipate na ho lahat. Actually, sir, wala pong talagang umaabot pa dahil nakokontrol naman po yung nagiging successful po yung spread containment at saka source containment. Okay. Doon sa ground zero. Yung nabanggit niyo po kanina, sir, na may mga pictures po kayo na nakita na mga oil stick. Tama po ba, sir? Yung mga picture na ito, oil slick, pero mukhang anong pa yata ito? Tama, last Thursday yata itong picture na ito. Yan po talaga po kasi kaya po hangga't maaari lagi po namin sinasabi na yung pong mga updated na mga pictures and all nagpapakita po na wala na pong lumalabas na makapal na oil stick doon sa mismong source sa mismong source o sa mismong ground zero. Mm-hmm. What we can see po ay yung oil sheen na lang. Yung oil sheen po ay napakanipis po at kusa na po ito nagdi-dissipate. Pero kahit po ito'y kusa na nagdi-dissipate, meron po tayo mga vessel pa rin ng Coast Guard at saka ng mga salvor companies po na nakabantay at nakaantabay po para maiwasan po yung paglayo nito o pag-spread nito. Ang uling balita rin, yung siphoning noong karga nitong Terra Nova. Nagpapatuloy ba ito, Sir Arvin? Actually, sir, regarding that, nandun na po tayo sa finalization, sir, nung updated na plan, pero naging successful na po yung metal capping. Kung naalala nyo po yung nabanggit natin noong nakaraan, yung mga valvula sinasara. Pero kung sakasakaling successful, ibig sabihin wala nang gagawing pagkuha at hayaan na lang hanggat matibay naman yung pagkap ng valvula ng barko? Hindi po, sir. Sisiguraduhin lang po, yung paglalagay po ng metal capping ay sisiguraduhin lamang po na hindi basta-basta masisira yung mga o mas nakasealed po yung mga valvula para mas maging dagdag pag-iingat po ito, para masigurado na kapag nag-start po yung siphoning, kapag start po yung siphoning, talagang wala nang ibang magiging problema at nakatutok lamang po doon sa pagsa-siphon. Ang intention pa rin po ay masigurado na bago po paangatin yung barko ay at least halos lahat na po ng laman nito na fuel oil ay ma-siphon po at mailipat sa iba pong vessel para mas maging ligtas po at kung ano man ang mangyari habang pinapaangat ito at hinahatap pabalik sa dalampasigan po ay wala nang pwede mag-cause na contaminants o wala nang pwede mag-spread na langis. Ang lalawigan ng Cavite, Sir Arvin, na nung nakaranig ko may planong magsampa talaga ng kaso sa mga may-ari nitong lumubog na barko at maniningil lang daw niya 10 milyon kada araw sa mga apektado mga mangingisda. Diyan sa Bataan, pinag-usapan ho ba? Meron po bang kalintulad din na hakbang para naman matugunan yung pangangailangan ng mga mangingisda na naapektuhan dyan sa paglubog na yan na barko? Yes, sir, definitely. Hindi po porket nakikita po ng mga tao at saka ng mga involved po dito sa incident na kami po ay nakatutok doon sa operasyon at saka sa pagtulong sa aming mga residente po sa aming probinsya sa Bataan.
ibig sabihin ay wala na kaming parang tinitignan na pwede maging legal action. Malinaw po ang direktiba ng aming governor ni Gov. Joy Garcia na sa aming legal team to make sure na ma-check at mabigyan ng aksyon yung mga posibleng legal implications ng mga nangyari. And regarding po sa claims din, na may ugnayan na po kami sa DOTR, Maritime Group, kala ASEC Yano, para po matulungan kami doon sa Pag-assess. pagpaprocess po ng claims, katulad po ng ginawa nila na pagtulong din noong panahon po ni Princess Empress. And meron na rin po kami direktang komunikasyon at koordinasyon doon po sa insurance company mismo ni Terra Nova. Ganon din po kay hindi lang kasi po si Terra Nova yung pwedeng maging pinagmulan ng Pati si mga problema. Jason Bradley ba yun? Yes po, definitely our legal team is also on it. Our good governor is also asking for the cooperation po din ng Coast Guard to check whether may mga may mga irregularities ba itong mga vessels po na ito. Tulad ng pagpapaihi sa ng petrolyo. But then again, sir, we cannot kami sa amin on our end, ang gusto lang namin malaman, isigurado sa amin ng Philippine Coast Guard din, na talagang ayos itong lahat. And ayun po, sir, sa pagtulong naman po sa aming mga kababayan, sigurado po kami nakikipagtulungan po kami naman with DSWD Dole. Kasi sabi nga, hindi lang naman yung mga direktang naapektuhan, meron din tayong mga indirektang naapektuhan. Yung mga parokyano ng isda. May nakikita ba? May malinaw na kung magkano ang pinag-uusapan nating danyos na hihingin ng bataan, lalo na sa mga mangingisda? Actually, sir, wala pa po specific, pero during our discussion, sir, na-discuss naman po sa amin yung mga possible na maging competition. Yung pwede yung sa pagdedeklara po ng mga fisher folks natin o ng mga iba pa pong indirektang naapektuhan ng amount na kanilang kinikita. The team from the insurance naman po, ang gagawin nila will do an assessment. And sabi naman po, katulad po nung nangyari sa Princess Empress dati, either na ibibigay po yung buong o yung actual na claim na amount na per day na sahod nila o kinikita nila, or or mas mababa lang po ng konti na ibibigay. Pero depende pa rin po kasi daw sa kalalabasan po ng assessment. Sana maayos ng mabilis yan kasi Cavite nagawa nila ng mabilis, pero alam natin masyadong malawak kasi apektado sa Bataan. Yes po. Maraming mga mangingisda apektado. Kailan ba sa tingin ninyo pwedeng makapangisda na dyan sa mga lugar kung saan naglabasan yung mga oil sheen man yan, oil slick man yan, oil spill yan, Sir Arvin? Actually, sir, wala naman po sa buong probinsya po ng Bataan, wala po tayong fishing ban. The only thing that we have po is a warning regarding dun sa pangingisda doon sa 4-kilometer radius. Yung nga po, yung 4-kilometer radius. So sa mga kung lalampas sila doon at lalayag pa, pwede naman nilang gawin yon. Ingat lang sila sa mga Chinese vessel. Ganun lang, hindi oil sheen ang problema nila. Last question, Sir Arvin. Kumusta ho yung Jason Bradley ho ba? Nag-start na raw ho ba ng pag-siphon ng kargang petrolyo nito? Actually, sir, nag-preposition na rin ito ng preposition. Same with Terra Nova, prepositioning and metal capping ng mga valves. Apo, and anytime po, pwede na, kapag natapos po ito, naka-ready naman na po, pwede na po mag-start ng siphoning po. Kailan ba pag-usapan yan? Kailan ba mangyayari yung siphoning? Bukas ba? Martes? Wag naman sana umabot ng 1 linggo pa. Kawawa naman yung mga taga-Bataan. Actually, yan din po yung lagi namin sinasabi na ang pinakagusto namin. Gusto namin na ligtas. Siyempre, ayaw natin na mas madagdagan pa ng problema. Pero ang gusto po namin talaga, shortest possible time na ma-accomplish at magawa po lahat ng operation. Pero siyempre, safe pa rin na magagawa. And yun naman po, tinutulungan din naman po kami ng Philippine Coast Guard para po mapukpok po itong mga salvor companies. Lalo na po yung sa Terra Nova na po. And doon sa dalawa din po mismo. Alright. Sir Arvin, maraming salamat. Makikibalita ulit kami sa inyo sa Bataan. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir.
Thank you po sa inyo. Good morning, Mr. Arvin Katipon, head ng Bataan PD RRMO. Mga kapuso niyo po napakinggan. Pwera manong Hilingan, walang pinopro